Nakikita niyo ba lahat ng nasa likod ko? Lahat na natatanaw ng mga mata niyo ay pag-aari ko! Shining, shimmering, splendid! Kayamanan ko lahat ng mga yan! Oh yes, this is life! Oh. Teka, kayamanan ba talaga yan, Bubay? Eh di ba chocolate coins lang yan? Ano sinasabing chocolate coins? Huh? Sarap! Chocolate nga! Oh my gosh! Nabili mo ang kayamanan ko! Ba't naging tsokolate yung mga golden coins ko? Nasa yung kayamanan! Don't cry, Bubay. Dahil sasamahan ka naming hanapin ang iyong nawawalang kayamanan. Ay nako! Nawawala lahat ng kayamanan ko. Kailangan kong mahanap yun. Ano ka ba naman? Sino kukuha nun? Di ba ikaw lang naman yung malapit ang kamay sa ano? Bahay. So, siya yung sinasabi mo. Ikaw ang kumuha ng kayamanan ko? Oo, Mama. Hindi ako't mas mayaman ako sa iyo. Sige, patunayan mo na mas mayaman ka sa akin. Coins in jars. Ang dami. Ang gara-gara po ng mga barya. Lahat yan ay pag-aari ni Lily. Paano ka ba nagkaroon ng ganito kadaming mga collection ng coins? Ditong collection ko yan, para nakatuwaan ko lang na ipunin kasi hindi habang panahon makikita ko yung perang yan. So parang naano ko, mag-ipon ako ng mga kaunti. For almost 50 years ng pangongolekta, halos lahat yata ng henerasyon ng 1, 5, 10, 25, 50 centavos. Piso at 2 piso, meron siya. Nagtataka po ako kasi nakalagay po ito sa mga mga botelya-botelya. Bakit hindi po sa coin bank ninyo ilagay? Ay kasi natutuwa ako pag nakikita ko siya. Minsan pag ako yung nalulungkot, titingnan ko, ay ganito pala pera noon. Bago pa naging kolektor si Lily, nagsisimula muna siya sa pag-iipon. Eh kayo, gusto niyo bang mag-ipon with style? Vroom, vroom, meh. Rawr. Ito naman ang ilang mga paandar na alkansya. From your ordinary coin bank, level up ang pag-iipon nyo sa mga ahang cute na mga alkansyang to. Pero mga kaha, hinay-hinay lang daw sa pag-iipon ng coins. Under House Bill 4411, krimen ang pangohord ng mga barya. Ang pangongolekta, different yan sa hoarding. Kunyari ako, collector. Siyempre, magko-collect ko mga old coins, mga ganyan. Pero yung hoarding, iba yon. Yung mga coins na ginagamit ngayon, tinatago. Tapos, tsaka palang gagamitin in the future. For example, kung 10,000 na yung coins, yun yung mga hoarding. O kumusta na kaya ang paghahanap ni Bubay sa kanyang golden coins? Ma'am Jeannie, nawawala po yung mga golden coins ko na pinamana pa sa akin ng mga ninuno ko. Eh, meron pagsabi po sa akin, meron daw madaming barya dito. Baka may nag-donate po dito ng golden coin ko. Kailangan ko mahanap. Parang wala pang dumarating. Pero tignan natin, baka nasa loob ng museo. Noong pre-Spanish times, meron na tayong piloncitos na engraved gold coins o yung mga gintong barya na inukit. Nang dumating ang mga Kastila, unang ginamit ang hilis kalamay, na kilala rin na cubs o makukinas. Ito ay mga irregular shaped coins na ginamit for almost 200 years. Dos mundos ang tawag sa unang bilog na barya. Gawa sa copper naman ang barilya na pinanggalingan daw ng salitang barya. Aha! Baka ito yung mga gold coins mo. Patingin, Ma'am Jeannie. Ito tayo. Ito, interesting kasi yung first time na nag-appear yung word na Filipinas sa coin, dyan sa 1855 na 5 pesetas. Nang dumating ang mga Amerikano, gumamit sila ng silver sa paggawa ng US Philippine Coinage o English Series. Bukod dito, bumuo rin sila ng isa pang sistema, ang Cullinan Leper Coinage, kung saan unang lumabas sa barya ang mga bayaning gaya ni Andres Bonifacio.
Kasi Culion, di ba, was established as a leper colony nung American period. Ngayon, natatakot, hindi pa masyadong alam ang leprosy, natatakot silang kumalat yung sakit na leprosy. So, meron silang sariling pera na hindi mo pwedeng gamitin outside the colony. After World War II, nagkaroon na tayo ng sarili nating coinage system, ang Filipino Series. Barya-barya, paano ka nga ba ginawa? Coin minting ang tawag sa paggawa ng mga barya. Una, magdidisenyo muna ng barya. Pag naaprubahan ang design na to, gagawa na ng die cast. Ito yung dalawang metallic pieces na ididikit o isa-stamp sa coin blanks. Kapag na-stamp na sa coin blanks ang die cast, dadaan na ito sa inspection at saka i-distribute para magamit nating pambili, makalaro sa arcade at maihulog sa alkansya. Amazing, di ba? Tuloy tayo sa barya throwback with Madam Bubay. Ito po ang time na nabutan ko na yung piso na may Kalabaw? Kalabaw Tama sa raw other side. actually, oo. Ah, okay. Tapos yung may Philippine Eagle. Tsaka ito, yung may butterfly na 25 cents. Ito ang Flora and Fauna Series. Tambok dito ang ilang species ng hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita. Alam nyo ba na ang piso ay may bigat na 5.35 grams? Kung pagsasamahin ng 1 million pieces ng piso, aabot ito ng 5,350 kilograms o halos sinibigat ng isang male elephant o di kaya ng isang SUV. Aha! Ito namang commemorative coins na limited edition, meaning ilang piraso lang ginawa nilang ganito.